Sa isang bayang tahimik sa paningin ay nagtatago ang mga kwentong hindi marinig. Mga kwentong binuo ng pangarap, ngunit winasak ng kapangyarihan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang katarungan ay tila buhay. Ngunit sa dilim, ang katotohanan ay unti-unting nilulunod. May mga taong ipinanganak upang sumunod, at may mga naglakas loob na lumaban. Ngunit sa mundong pinagkaharian ng takot, ang tinig ng iilan ay kay daling patahimikin. Ito ay kwento ng isang bayan, ng isang pamilya, at ng mga pusong nagmahal. Sa panahong ang pag-asa ay isang kasalanan. Yun nga, kung sabi biglaan daw ang panyaya ni Kapitan Tiago. Kakaiba yun sa kanyang nakagawiang paghahanda. Karaniwan, matagal niya pinapatawag yung pagkikita. Sa kanila, Lord, ay tila hindi nababawasan ang kanyang. Nakataka-taka, kilala si Kapitan Tiago bilang isang taong kasparan, lalo sa mga taong may kapangyarihan. At sarado naman sa mga may bagong pag-iisip. Sa panahong ito, ang bagong kaisipan ay tila isang pangalan. Halina, Ginoo, malugod ko kayong tinatanggap sa aking abang tahanan. Kapitan, kung ito ang inyong tinuturing na abang tahanan, paano pa kaya ang inyong tinuturing na marangya? Kaunting pagsisikap lamang upang mapasaya ang aking mga panauhin. Kapitan Tiago, hindi mo kami binigyo. Ang iyong tahanan ay tunay ng kahanga-hanga. Sa karangalan ng inyong pagdating, Donya. Kapitan Tiago, mukhang hindi ka nagkulang sa handaan ngayong gabi. Padre, ang inyong pagdating ay nagbibigay ng tunay na talaga sa ating pagtitipon. Mabuti kung gayon, sapagkat hindi ko ibig sayang ang aking oras sa isang payak na handaan. Kapansin-pansin na maraming panauhin ang may mataas na katungkulan. Dapat lamang, ang ganitong pagtitipon ay hindi para sa karaniwang mamayan. Ngunit, hindi ba't ang layunin ng pagtitipon ay pagkakaisa? Pagkakaisa? Oo. Datupwat at bawat isa ay nararapat na natili sa kaniyang kinagalagyan. Andito na pala ang ating panauhing matagal kong hinintay. Kapitan, ako po'y nagpapasalamat sa inyong panyaya. Halika, halika, makisalo ka sa amin. Ikaw marahil ang binatang nagmula sa Europa. Opo, ako ilang taon ding na malagi roon upang mag-aral. Ano ang iyong masasabi sa kanilang kalagayan? Marami akong natutunan at marami rin akong nakitang maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ating bayan. Ang Europa ay lugar kung saan madaling makakalimot ng tao sa kaniyang pinagmulan. Hindi po lahat ng natutunan doon ay nakapaglilimot. May mga bagay na lalong nagpapahalaga sa sariling bayan. Halina, ipagpapatuloy na natin ang hapunan. Marami pa tayong dapat ipagdiwang ngayong gabi. May mga bagay na hindi natin dapat binabalikan. Ngunit paano kung ang nakaraan ay hindi pa tapos? Tunay ng kaaya-aya ang paglalakbay sa ganitong kapaligiran. Kung ang lahat ng maglalakbay dito, walang sinumang magre-reklamo. Ngunit tila may ingay na sumisira sa katahimikan. Naririnig mo ba? Marahil mula sa ibang bahagi ng bako. Kung gayon, nararapat lamang na sila'y patahimikin. Hindi angkop sa ganitong pagtitipon ang ganyan katulutan.
Ano na naman kaguluhan ito? Dahan-dahan! Wala nang malalagyan! Hindi na kami makahinga sa init. Magsitahimik kayo! Ginoo, wala na pong hangin dito. Wala na rin sapat na tubig. Hindi nyo maaaring baguhin ang kaayusan. Magtiis kayo. Hanggang kailan kami magtitiis? Tila ang bapor na ito ay larawan ng ating bayan. May nasa itaas, malaya, maginawa at hindi alintanan na sa ibaba. At kami na narito ay patuloy ay nakipagsiksikan sa dilim. Ngunit bakit gano'n ang ayos? Sapagkat iyon ang nakasanayan. Walang naglakas ng pagkakamali. Wala na dapat tayo ipangamba. Ang kasi baba ay nagreklamo lamang. Ngayon, hayaan na natin sila. Hindi na po kailangan ng bahala kung sila pa rin. Ngunit sila rin ay mga tao. Ngunit hindi sila tulad natin. Inay, kailan tayo makakaakyat? Hindi ko alam anak. Ang paglalakbay sa ibang bayan ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa isang tao. Hindi po may pagkakaila iyon. Datapwat ang tunay na layunin ng pag-aaral ay hindi upang kalimutan ang pinagmulan, kundi upang ito'y higit na maunawaan. At sa iyong pagbabalik, ano ang una mong inanais gawin? Ang muling makita ang aking bayan at ang mga tao na naging bahagi ng aking nakaraan. Kasama na marahil dito ang iyong ama. Opo. Matagal na panahon na lumipas, mula na siya inawala. Ngunit ang alaala niya ay nananatili. May mga alaala na mas mabuting kinakalimutan. Ang aking ama ay isang taong iginalang ng marami. Siya'y naglingkod sa bayan sa abot ng kanyang makakaya. Igalang? Oo, marahil na hindi nakikilala sa kanya ng lubos. Padre, marahil hindi nararapat. Ako'y nagsasalita lamang ng katotohanan. At sino ang magtatakda ng katotohanan? Ang simbahan, ang mga may kaalaman, ang mga may karapatang magsalita. At ang mga wala ba silang tinig? Ang kanilang tungkulin ay makinig. Kung gayon, paano nila may pagtatanggol ang kanilang sarili kung sila'y huhusgahan ng hindi pinakikinggan? Ang mga anak ay hindi dapat magbulag-bulagan sa mga pagkakamali ng kanilang ama. At ang mga hukom ay hindi dapat humatol ng walang buong katotohanan. Ibaro, ipagpaumanhin ninyo ako. Ito ba ang bayan na aking binalikan? Isang bayang ang katotohanan ay nasasapawan ng kapangyarihan at ang dangal ng isang tao ay madaling yuratan. Kung ito ang katotohanan, hindi ako maaaring manahimik. Ginoo, kayo po ay si... Isang taong matagal nang nanonood at nakikinig sa mga hindi sinasabi. Kung kayo'y naroon kanina, marahil ay inyong narinig ang kanilang mga salita. Hindi lamang ang kanilang mga salita, pati na rin ang kanilang katahimikan. Hindi ko maunawaan kung bakit ang aking ama ay kanilang hinuhusgahan. Kahit wala na siya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang iyong ama ng Bundok ay Ibarra. Siya ang pinakamahirap na unawain sa lahat. Siya'y isang mabuting tao. Oo, doon po sa mundong ito, sapagkat ang kabutihan ay hindi laging para sa lahat.
Don Rafael, salamat sa iyong tulong. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat ipagmalaki. Ito'y tungkulin. Siya ay kinikilala bilang isang taong mapagbigay. Datapwat hindi siya sunod-sunuran. May nangyayaring pananakit sa dako. At si Don Rafael ang may kagagawan. Oo, totoo nga. Kanangan! Hindi yan ang katotohanan! Sa isang iglap, ang isang taong mabuting pangalan ay nabahiran ng paratang. Ginoong Don Rafael, may reklamo laban sa iyo. Ano ang aking kasalanan? Ikaw ay nakusuhan sa hindi paggalang at sa kapangyarihan. Ang paggalang ay hindi kusang ibinibigay sa karapat-dapat. Kung ito ang kapalaran ng isang taong nagsikap na maging matuwid, ano pa ang maasahan ng iba? At sa loob ng kulungan, doon niya natagpuan ang kanyang wakas. Kung gayon, siya'y hinuhusgahan ng walang katarungan. Ito pinaghaharian ng kapangyarihan. Hindi lahat ng katarungan ay para sa lahat. Kung ang katotohanan ay kay daling baluktutin, sino pa ang magtatanggol sa tama? Marahil ang mga taong handang magsalita, kahit kalaban ay agos. Kung ganoon, gagawa ako ng paraan. Hindi ako mananatiling tahimik. Mag-ingat ka, Ginoo, sapagkat ang taong naghahangad ng pagbabago ay kadalasang kalaban ng marami. Kung ito ang landas, ako'y handang tahaking ito. Maraming salamat sa pagtanong. Ikinagal akong pumunta sa Kapitan Tiago. Masaya ako kung kayo'y mag-ingat. Habang nagpapatuloy ang araw, may mga pusong tahimik na naghihintay. Ilang taon na rin ang lumipas, ngunit tila'y sariwa pa rin ang mga alaala. Sa bawat liham, sa bawat pangako, ako'y umaasa na siya'y magbabalik. O Crisostomo, ikaw pa rin ang laman ng aking isipan. Maria Clara, anak, oras na para magpahinga. Opo, Ama. Maraming nagaganap dito sa bayan, kaya't marapat lamang na ikaw ay mag-ingat. Opo, datapwat may mga bagay na hindi kayang baguhin ng panahon. Ang paghihintay at ang pag-ibig. Tunay ngang kilala si Kapitan Tiago sa bayang ito. Ang kaniyang tahanan ay tila bukas sa lahat. Ay, Ibarra, mabuti at ikaw ay gising na. Magandang umaga po. Pagpasensyahan mo na ang inasal ng padre kahapon. Ganoon lang talaga siya. Huwag niyo na isipin iyon, Kapitan. Ngayon ay gusto ko lang magpasalamat sa pagpapatuloy sa akin dito sa bahay niyo. Ang aking tahanan ay bukas para sa may mga mabuting hangarin, lalo na sa mga taong malapit sa simbahan. Tila po mahalaga ang ugnayan ng simbahan sa bayang ito. Hindi lamang mahalaga, kundi kinakailangan. At ang mga taong walang kinaugnayan sa kanila. Sila'y nabubuhay, ngunit hindi kinikilala. Sa mundong ito, Ibarra, hindi sapat ang pagiging mabuti.
Kailangan mo rin malaman kung saan ka kayo lalapit. Kung ganun, ang halaga ng isang tao ay nakabatay hindi sa gawa kundi sa kanyang koneksyon. Ganito ang takbo ng mundo. Kung nais mong magtagumpay, marapat lamang na matutunan mong sumunod dito. Kung ang sistema ay mali, dapat ba itong sundin o baguhin? Lumipas ang isang araw. Maria Clara? Crisostomo, matagal kitang hinintay. At ako'y nagbalik upang hindi ka na muling iwan. Hindi ko inakalang darating ang araw na muli kitang makikita. At hindi ko inakalang ang mga alaala ay mananatiling ganito kasariwa. Ang iyong mga sulat na siyang naging lakas ko sa mga panahong ikaw ay malayo. At ang iyong mga salita ang siyang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa aking pagbabalik, tila may mga bagay na nagbago. Ano ang iyong ibig sabihin? Ngunit may isang bagay na hindi magbabago, ang aking damdamin para sa iyo. At ako ay patuloy na maghihintay. Ngunit Crisostomo, may mga pwersang hindi natin kayang labanan. Kung ganun, lalaban ako. Dito ako unang natutong mangarap. Dito ako unang natutong umasa. Ngunit sa aking muling paglalakad, tila hindi na ako ang batang minsang naniwala sa kabutihan ng lahat. Ang mga alaala ay may dalawang mukha. Maaaring magbigay saya. Maaari din itong magbukas ng sugat na matagal nang nakalimutan. Sa potasyo? Kung gayon, nararapat ba nakalimutan ang nakaraan? Hindi. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat may mga alaala na mas mabuti nang huwag nang ungkatin. Kung ang katotohanan ay nakabaon sa nakaraan, marapat lamang na ito'y ilantad. Ang katotohanan ay hindi laging tanggap ng mga taong nasa kapangyarihan. Kung ganun, handa akong harapin ang hindi nila kayang tanggapin. Sa isang bayang patuloy ang pag-ikot, may mga buhay na unti-unting nasisira sa katahimikan. Sandali na lamang at makakauwi na ang aking mga anak. Sana'y magustuhan nila kahit ito'y palat lang.
Crispin at Basilio, labis na naman ngunit sa ating paningin, sila pa rin ang mas masambang ina. Gusto ng pagkain. Narito na, naghahanda pa lamang ako para sa mga bata. Mga bata, palagi na lang sila. Iyon ay para sa kanila. Ngunit ako ang asawa mo. Ako ang dapat mong unahin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Napakabata pa nila. At ako, hindi ba ako mahalaga? Pera, nasaan ang pera? Wala na, ginamit ko na sa pagkain. Wala. Lagi na lang wala. Sandali lang. Huwag mo kang makan. Panginoon, gabayan pa ninyo ang aking mga anak. Ina! Basilio anak, nasan si Crispin? Si Crispin po, inaiwan sa simbahan. Naiwan, bakit? Inakusan po siya ng pagnanakaw. Hindi maaari, ang aking anak ay hindi magnanakaw. Pinagbantaan po siya at hindi pinayagang maalis. Ano? Bakit? Bakit nila gagawin yun sa isang bata? Kailangan natin siyang kunin. Hindi siya maaaring manatili roon. Ina, gabi na. Walang gabi para sa isang ina. Crispin, anak, nasan ka? Crispin! Ninyo ako! Crispin, anak, nasan ka? Ina, baka bukas na tayo pumunta sa simbahan. Bukas, paano sa mga oras na to siya nasasaktan? Ina, ako na lang po ang pupunta sa simbahan. Hindi ka papayagang umalis mag-isa. Ako na lang po, mas mabilis po ako. Alam mo pang daan. O basta, mag-ingat ka at huwag mong iiwan ang kapatid mo. Opo, Ina. Crispin? Narito na ako. Sino ka na riyan? Ako po. Hinahanap ko pong kapatid ko. Ang batang magnanakaw? Hindi po siya magnanakaw! Lahat kayo ay pare-pareho. Wala po kaming kasalanan! Patawad. Na, hindi ko siya nakita. Crispin, Basilio, nasaan na kayo? Hindi ko kayo pababayaan. Narinig niyo ba ako? Crispin! Crispin! Ina! Samantala, Ilang oras na tayong naghihintay. Hanggat hindi tayo tinatawag, wala tayong magagawa. Ano ang kasunod lang ngayong araw? Marami po, Ginoo. Karamihan ay ukol sa paglabag at ilan ay pinaghihinalaan lamang. Hindi malaga ang pinaghihinalaan lamang. Kung may duda, dapat ay may parusa. Teka muna, may isang batang inireklamo, si Crispin. Ano ang kanyang kasalanan? Pinaghihinalaan po siyang nagnakaw ng pera sa simbahan. Kung ganun, dapat ay siya'y parusahan. Ngunit hindi po sapat ang ebidensya. Hindi malaga ang ebidensya kung ang paratan ay sapat na. Ginoo, ako ay narito upang magreklamo. Tumahimik ka! Hindi ka pa tinatawag! Ako'y inaakusahan, wala namang kasalanan. Kung ikaw ay nakakusahan,
Marali may dahilan. Ngunit Ginoo, wala pong katotohanan iyon. Ang katotohanan ay kung ano ang aming sinasabi. Nasaan na ba kayo? Bakit hindi kayo sumasagot? Crispin! Panatilihin ang kaayusan. Kahit na may ilan na kailangan magdusa. Crispin? Anak ko. Huwag kayong mamuulat. Baka marinig ka nila. Naririnig ko kayo. Huwag kayong matakot. Andito si Ina. Hindi ba siya ang ina ng dalawang bata sa Kristan? Oo, sinasabing nawawalan na raw sa katinuan. Di ako baliw! Naririnig ko sila. Di ako baliw! Hindi ko kayo papabayaan. Hindi ko kayo iiwan. Ina, patawad. Hindi ko po naligtas si Crispin. Crispin, huwag kang umiyak. Nandito si Ina. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Ina, nasaan na kayo? Hindi ako maaaring sumuko. Kailangan ko sila makahanap. Kahit ako'y mawalan ng lakas. Minit lamang. Minit lamang. Baka sila makarinig. Crispin! Basilio! Magtago kayo! Baka kayo makita! Huwag kayong lumapit sa aking mga anak! Huwag! Ina! Nasaan na kayo? Crispin! Ina? Ina? Ako ito! Si Basilio! Huwag! Lumayo ka sa akin! Ina! Ako po ito! Huwag mo kukunin ang aking mga anak! Hindi ko sa iyo ibibigay! Ina! Ako po ang inyong anak! Anak? Opo, Ina! Ako po ang inyong anak! Anak? Hindi ko ang aking anak! Ang aking mga anak ay maliliit pa! Hindi ikaw yun! Ina! Ako po ito! Hindi niyo ang kalimutan. Saan ang aking mga anak?
Nasaan sila? Ina, huwag niyo po akong iwan. Baka marinig ka nila. Tinako ko si Basilio. Ang inyong anak lagi niyo pinapakain. Na lagi ninyong inaantay tuwing gabi. Sino? Opo, ina. Ako po yun. Anak? Sino? Ito nga! Ito nga, aking anak! Ina, patawad. Hindi ko pwede na si Christine. Christine? Christine! Nasaan si Christine? Nasaan yung kapatid? Christine? Christine! Ina? Christine! Ina! Ina! Hindi ko kayo niligtas. Hindi ko kayo naprotektahan. Ako na lang natira. Akala ko noon, pagbalik ko rito, pareho pa rin ang lahat. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga tao, mas nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata. Takot magsalita, takot lumaban, takot ipaglaban ang tama. Sinasabi nilang delikado ang pagbabago, pero paano magbabago ang bayan kung mananatiling tahimik ang lahat? Kung kasalanan nagmamahal sa sariling bayan, handa akong husgahan. Noong bata ako, naniwala akong bata sa mundo. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung gaano kalupit ang realidad. May mga taong nawalan ng pamilya. May mga inosenteng nasasaktan. May mga pangarap na unti-unting nawawala. Doon ko naisip, minsan, ang sakit ang nagbubukas sa mata ng tao. Dahil kapag nakita mo na ang tunay na kalagayan ng bayan, mahirap nang manatiling tahimik. Noon, naniniwala akong tahimik lang ang buhay. Nasapat lang ang matiis at sumunod. Pero habang tumatagal, mas lalo nakikita ko ang hirap ng mga tao. Maraming umiyak, pero wala nakinig. Maraming inapi, pero walang kumikilos. At habang nanatiling tahimik ang karamihan, mas lalo lamang lumalakas ang mga umaabuso. Minsan, mapapatanong ka na lang, hanggang kailan manatiling tahimik ang bayan?